Naranasan niyo na po ba na meron kayong kinain o meron kayong ininom and then suddenly nagkaroon ng pagbabago sa inyong sikmura, nagkaroon ng pagbabago sa inyong nararamdaman. At possible na naiisip natin palagi na nako, mukhang contaminated yung nainom ko o kaya naman ay contaminated yung aking nakain. Possible na yun ang isipin natin sapagkat kung nung time na yon ay naramdaman mo after mo na kumain o uminom ng mga nabanggit kanina, ay posible na naging contaminated ito. Contaminated ito ng bakterya, contaminated ito marahil ng mga dumapo sa pagkain na iyon. At kailangan siyang i-treat, kailangan siyang gamutin upang malunasan ang bakterya na possible na nag-contaminate at pumasok sa ating tiyan o sa ating sikmura. Maraming pagkakataon in our spiritual journey o paglalakbay ng ating pananampalataya ay may mga bagay na nagiging dahilan kung bakit tayo nangihina spiritually, kung bakit tayo dumarating sa pagkakasakit spiritually o nananamlay sa ating tinatawag na spiritual na katatayuan because we are sometimes contaminated by the influence of the worldly pleasure o ng mga bagay na nagpapahina sa atin. Sa umagang ito, hindi ko alam ano ang nagiging dahilan ng iyong panghihina, ng iyong panlalamig, ng iyong katamlayan sa relationship o pananampalataya sa Panginoong Diyos. Subalit, dapat nating maintindihan, the more na patuloy tayong nagkukumit ng ating buhay sa salita ng ating Panginoong Diyos na ating naririnig, na pag-aaralan, natatanggap, the more po na makapamumuhay tayo ng may kalakasan dahil sa salita ng Diyos sa ating mga buhay. Sa umagang ito, nais ko po muling hikayatin ang bawat isa sa atin na patuloy na i-desire ng ating mga espiritu, ng ating mga puso, ang mga salita ng Diyos na ating pagsasalu-saluhan sa umagang ito. At sa puntong ito, nais ko muling hilingin ang bawat isa sa inyo na buksan ang inyong mga Biblia o sa inyong mga apps sa mga ngaral o Ecclesiastes chapter 10. And we are thankful because now we are in chapter 10 at nagpapatuloy tayo for the fourth parts ng ating pag-aaral. Ika-4 na bahagi dito po sa Ecclesiastes chapter 10 for almost 3 Sundays na pag-aralan natin ng verse 2. And now, nais ko pong ituro sa atin ang chapter 10 verse 1. Ecclesiastes o mga ngaral chapter 10 verse 1. Sabi po dito, ang isang boteng pabango ay mapapabaho ng isang patay na langaw. Ang bahagyang kamangmangan ay nakakasira sa kaalaman at karunungan. Ang matalino ay inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan. Ngunit ang mangmang ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. Maging sa paglakad ng mangmang ay nakikilala ang kanyang kahangalan. Nakikilala ng lahat na siya ay hangad. So umagang ito, magko-concentrate po tayo in verse 1 na ang sabi ron, ang isang boteng pabango ay mapapabaho ng isang patay na langaw. Ang bahagyang kamangmangan ay nakakasira sa kaalaman at karunungan. In English, as dead flies give perfume as a bad smell, so a little folly outweighs wisdom and honor, from New International Version. So sa ating title sa umagang ito, Wisdom from God, Preserve Your Righteous Living. Sa Tagalog, karunungan mula sa Diyos, nag-iingat sa iyong matuwid na pamumuhay. Ang tanong natin palagi, for the fourth time, ng ating pag-aaral, paano mo malalaman na ang karunungan na mayroon ka ay mula sa Diyos? Nais ko pong i-review. Number 1, by searching the condition of your heart. Sa pagsisiyasat ng katayuan ng iyong puso. Nakita natin yan sa verse 2. And number 2,
By knowing the road you are walking. Sa pamamagitan ng pag-alam ng daan na iyong nilalakaran. Nakita natin yon sa verse 2. And number 3 sa ating pag-aaral ngayon, by valuing the wisdom of God into your life. Ulitin ko. Paano mo malalaman ang karunungan na mayroon ka ay mula sa Diyos? Number 3, by valuing the wisdom of God into your life. Sa Tagalog, sa pamamagitan ng pagpapahalaga ng karunungan mula sa Diyos sa iyong buhay. Pasinin natin. Si Haring Solomon, ini-illustrate niya o sinasalarawan niya na ang karunungan ay isang perfume o pabango. Makikita natin ito in verse 2. Ang sabi niya, ang isang boteng pabango ay mapapabaho ng isang patay na langaw. Mapapansin natin, pero pinapanggit niya rin dito, yung death flies o patay na langaw ay tumutukoy sa foolishness o kamangmangan. Malinaw na binanggit niya yan na isang kamangmangan dito sa verse 1. Ang bahagyang kamangmangan ay nakakasira sa kaalaman at karunungan. So just imagine, mapaka-common ang pag-illustrate ni Haring Solomon. The perfume is talk about the wisdom from God. At yung patay na langaw ay tumutukoy sa kamangmangan ng isang tao. Mapapansin natin sa verse 18 ng chapter 9. Sabi rito sa mga ngaral 9:18 ay ganito, ang kaalaman ay makapangyarihan kaysa sandata, ngunit ang isang pagkakamali ay nagbubunga ng maling pinsala. So just imagine, sa isang maliit na pagkakamali, magkakaroon ng pinsala. Napansin nyo? So parang, kuwari sa isang sasakyan, meron lang hindi nalagay na isang pyesa. Possible na maka-apekto ito sa kabuuan ng isang sasakyan. Okay? So yun yung pinapakita niya rito. Now sa chapter 10 verse 2, sinasabi niya, ang matalino ay inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan, ngunit ang mangmang ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. King Solomon used common word dito sa mga pinabasa natin. Pangkaraniwang mga salita ang kanyang ginagamit upang ang kanyang pinadalahan na sulat noong panahon nila at tayo ngayon na bumabalik doon sa sinasabi ni Haring Solomon ay mas madali nating maintindihan ang gusto niyang maging aral na ina-address niya sa panahon niya at sa panahon natin. Ngayon, tingnan po natin. Dahil po mahalaga ang word na perfumes o pabango. Malamang pagpunta niyo po dito, nag-spray kayo ng pabango. Tama po ba? At hindi man kayo nag-spray, gusto niyo mabango kayo. Tama po ba? Sino rito gusto mabantot? Ayaw natin, di ba? Gusto natin mabango tayo. Pag inaamoy tayo, gusto natin na babanguhan yung katabi natin. Tama po ba? Pero, yun yung mali eh. Dapat pag nagpapabango ka, ang gusto mo, naaamoy mo yung pabango mo. Tama po ba? Ikaw ang nakakaamoy ng pabango mo. Tama po ba? So dito pinakikita ngayon ni Haring Solomon yung mahalagang gamit ng pabango sa panahon nila. So babalik tayo sa panahon ni Haring Solomon. Huwag muna natin tingnan yung panahon natin dahil mas mahalaga na tingnan natin yung panahon ni Haring Solomon. Ano ba ang perfumes o pabango sa panahon ni Solomon? At ako po ay nag-research na rin at nag-aral patungkol dito. Pinapakita po na ni Haring Solomon sa mga Hudyo, yung word po na perfume, ang tawag sa kanila dati ay oil. Oil or ointment. Now, ano? Usually, oil and ointment, this is equivalent of the word perfume sa panahon nila. Kasi pag naisip natin yung perfume, pabango siya eh, di ba?
Pero sa panahon nila, hindi ho pabango yung gustong i-address dito ni Solomon. Sa panahon nila, oil or tinatawag na ointment. Pag sinabing oil, langis, yung ointment, pinapahid na may pakiramdam ka, di ba? So tingnan natin ngayon dito. Oil rendered fragrant by being mixed with precious drugs was used for many different purposes. Sa kanila, hindi lang basta pabango ito. Sa kanila, yung tinatawag na perfume, yung tinatawag na oil, ay tumutukoy ito sa isang nagbibigay ng kabanguhan na pinaghahalo-halo na pinakamamahalagang drugs sa panahon nila upang magamit sa iba't ibang layunin. So, sa atin kasi pag sinabing perfume, basta sa atin pabango. Sa kanila, hindi. Kapag gumagawa ang mga Hudyo sa panahon nila ng perfume, meron tong purpose. May layunin po ito. Hindi katulad natin ngayon na kapag ka pumunta ka sa market, titignan mo, itong pabangong ito, pabango lang basta siya. Ganun na yung naiisip natin. Pabango, ibig sabihin, mabango. Walang pabaho eh. Diba? Pabango. Ibig sabihin, mababanguhan yung ilong mo, mababanguhan yung mag-i-smell sa'yo. Sa panahon nila, hindi. Kapag gumagawa sila ng tinatawag na perfume from oil at saka sa mix with precious drugs, may purpose sila palagi. Para sa kanila, ano yung gamit nito? Now, sa kanilang paggagaya, very great care was needed in the preparation of the material used for such special purposes. Maingat po nila itong ginagawa. Meron po silang dakilang pag-iingat na kailangan sa preparasyon ng mga materials na ito upang gamitin sa tinatawag na iba't ibang purpose ng mga ginagawa na yon. Elaborately, confected as the ointment was, it was easily spoiled and rendered worthless. So, pinapakita ngayon dito ni Haring Solomon na habang inaayos ang pabango, noong panahon nila, nagiging matamis. Iba pala sa kanila. Dahil nga po ito ay mix. And sometimes it was coming from the different na mga bulaklak o ng mga dahon. Habang ito po ay inaayos, habang ito po ay ginagawa, nagiging matamis po ito. Yung salitang confected, nagiging matamis yung ointment na ito. At ito ay madali po. It was easily spoiled. Ibig sabihin, madali rin siyang masira at mabilis na mawalan ng saysay. So napansin nyo sa atin, iba. Habang gumagawa ka ng pabango, iniisip mo na agad gaano ba kahaba ang buhay nito. Di ba? Meron tinatawag na expiration sa kanila. Mabilis masira, mabilis mawalan ng saysay. And sometimes because it was matamis ito, di ba? Sweet ito, doon na mamaya makikita natin bakit pinupuntahan ng langaw. Sabi ni Haring Solomon. Okay? It was accordingly necessary not only to great pains in making it, but also in preserving it from contamination. Maingat po nila ito. Sa kanila, marami silang dadaanan dito na proseso, pero kailangan nila itong ingatan. Saan? Mula sa karumihan, mula sa contamination, especially ng mga langaw, ng mga flies. Saan ba lumalapit ang langaw? Sa maalat ba o sa matamis? Sa matamis, di ba? So, yun yung pinapakita. This is the process of making a perfume na ginagawa nila ng panahon nilang iyon. So, nakita natin. Halimbawa, example of ointment perfumes in the Old Testament. There are so many different kinds of ointment or perfumes in Old Testament. May myrrh, may frankincense,
may spikenard, may rose of Sharon, may lily of the valley, and many others. Now, gusto kong bigyan ng ilang elaborate ko yung ibang mga ginamit na mga pabango ng perfumes in the New Testament. Halimbawa, yung narinig nyo, yung tinatawag na myrrh o yung myrrh, ito yung ginamit sa panahon ng ang ating Panginoong Jesucristo ay ipanganak. Nadala-dala po ng ng mga magi's. Halimbawa, tingnan lang po natin, Matthew chapter 2 verse 11. Tingnan nyo lang po. Mahalaga po ito, napakamahal po nito. Sa Matthew chapter 2 verse 11, kailangan ko pong ibigay sa inyo ito at mamaya magkakaroon tayo ng significance dito. Matthew chapter 2 verse 11, ang sabi ho ay ganito. Now listen. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nakita nyo? So yung mira na yan o yung myrrh na yan, isang mamahaling pabango po yan na dala-dala ng mga magi sa panahon nila. So bakit kaya nagdala? Sabi ng iba, this is a preparation for the coming death of Jesus Christ. Mamaya makikita natin na binigay ito dahil nagsisimbolo ito na ang ating Panginoong Jesucristo ay kailangang mamatay. Ang ating Panginoong Jesucristo ay kailangang ilibing. Yun yung pinapakita rito. And very, very expensive in that time. Itong myrrh na ito o itong mirang ito. Now, meron din binabanggit yung frankincense sa Matthew chapter 2 verse 11 na binanggit po dyan. Nakita natin yung pangatlong ibinigay nila na klase ng regalo nila in 2:11 ay ano daw? Mira, di ba? Pero yung pangalawa, kamanyang. Kamanyang. Napansin niyo po yan? Yung frankincense po sa Tagalog, kamanyang. Ano ba yung kamanyang? This is a like ng incense, di ba, na sinisindihan siya, pero sa kanila, sa panahon nila, this is part of the perfume and fragrance. Di po ba? Halimbawa, sa bahay ninyo, meron ngayon nauuso na nakalagay sa kandila pero umaamoy siya, di ba? Double purpose siya. Nagbibigay siya ng liwanag, pero pag inaamoy mo, ano to? Mabango. Nakuha niyo yung punto? Meron nga nabibili dyan na sinisindihan lang, ilalagay sa kwarto. Napakabango, nakaka-refresh siya, di ba? Pero sa panahong ito, yung frankincense na ito, kamanyang, this is referring to what? This is the referring to sa pagiging saserdote ng ating Panginoong Jesucristo. So nakita natin yon. Now, yung isa po ay yung spikenard o yung nardo sa John 12:13. John 12:13, buksan niyo po ang inyong Biblia, John 12:13. Ang sabi dito sa John chapter 12, verse 3. John 12:3. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra na dalisay na nardo. Nakita niyo? Isang libra na dalisay na nardo. At ang sabi rito, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus, pagkatapos pinunasan ng kanyang buhok, at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Napansin niyo? Inubos ni Maria yung isang libra. Yung dami. Alam niyo, if you imagine how much itong pabangong ito, most of the scholars sinasabi nila, ito ay isang sahod ng pangkaraniwang manggagawa sa panahon nila ng isang taon. Just imagine, 365 days, yung halaga nito, alam niyo po, bakit po ibinuhos ito? Para kay Maria, worth it ito para sa ating Panginoong Jesucristo. Now, mapapansin natin na mabango siya. At ito ay binigyan ng meaning ni Judas doon sa verse 4. Ano ang sabi sa verse 4? At tingnan rin natin yung verse 3, Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ang dalisay na nardo, at ibinuhos sa paa ni Jesus, pagkatapos pinunasan ng kanyang buhok, at humalimuyak, saan? Sa buong bahay ang
pabango. Gano'n to kabango? Humalimuyak sa buong bahay. Siguro medyo malalaki yung bahay nila na, pero humalimuyak daw. Ibig sabihin na naamoy ng lahat. Pagdating ng verse 4, si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus ay nagsabi, verse 5, bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilahan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Very expensive. 300 denaryo. Sa panahon po nila, ano na po ng value ng 300 denaryo. And most of the scholar, dinivide ito, and this is ito yung sahod ng isang pangkaraniwang manggagawa nila sa panahon nila sa loob ng isang taon. Just imagine, 365 days, pero ganong kamahal itong pabangong ito. So nakita natin na yung mga pabango na binabanggit ni Haring Solomon ay pinapractice even in the New Testament. Meron pong Rose of Sharon, may Lily of the Valley, at saka marami pa pong iba. So ngayon, nakita natin na ang pabango sa panahon nila ay mahalaga para sa kanila. Inaari ito ng mga matatalino, ng mga magi, ng mga pantas. Inaari ito ng dinidesire ito ng mga hari. Dinidesire ito ng mga common people. Gusto nila may pabango sila. Kasi may purpose ito para sa kanila. Now, pansinin natin. Perfume used for different purpose. Ang perfume sa panahon nila ay ginagamit sa iba't ibang layunin. Number 1, with kings were anointed when they entered upon their offices. Guests at the tables of the rich were treated to eat as a luxury. So pinapakita ngayon dito na ang gamit ng perfume ay binubuhos saan? Sa isang tao na papasok sa kanyang tungkulin. Mga hari na papasok sa kanilang tungkulin, binubuhusan sila ng oil, ng ointment, binubuhusan sila ng perfume as a symbol of anointing. Simbolo po ito ng anointing, simbolo po ito ng paghihiwalay sa kanila. Sa panahon nila, kapag inimbitahan ka sa isang pagtitipon as a guest, tapos nandun ka, ito ay gusto nila mapabango sila. Naglalagay po sila, nagpipisik sila, naglalagay sila ng mga pabango. Kasi para sa kanila, this is a symbol of luxury. Ano ba yung luxury? Luho. Kapag sa panahon nila, kapag in-invite ka sa guest, ginagamit po nila ito. Simbolo po ito ng isang mayaman, simbolo po ito ng isang tao na may kakayanang magluho sa kanyang sarili. Number 2, it was used medicinally for outward application to the body of the sick. Ginagamit din po ito sa mga tao na mayroon pong sakit. Sakit saan? Sa panlabas na katawan nila. Ang ginagawa sa kanila, ito ay ina-apply upang sila ay matreat o mapagaling sa kanilang nararamdaman. So, ibig sabihin, ang perfume sa panahon nila, ang ointment sa kanila, gamot po ito. Gamot. Ibig sabihin, medicinally for outward application to the bodies of the sick. Kapag nagkakasakit sila, pinupunasan nila, nilalagyan nila. Ngayon, maraming ointment. Halimbawa, bumili ka pag nagkakaedad na tayo, sa bahay natin, may mga ointment tayo, di ba? Pero nababanguhan din tayo. Dati, dala natin, pagka teenager ka, gusto mo, dala mo, magagandang pabango, di ba? Pero pagka nagkakaedad ka na, iba na yung may pamanahid ka na sa likod, may panlagay ka na sa ulo. Iba't ibang klase na ng ointment ang tina-apply mo. Pero, ganun pa man, mabango sila, di ba? Parang ganun po sa panahon ni Haring Solomon, sa panahon ng Lumang Tipan. And number 3, it was used to corpses, sa mga bangkay po, and the clothes in which they wrapped were besprinkled before burial. Ano ibig sabihin nito? Ito po ay ginagamit sa mga bangkay. Kung sa panahon natin ngayon, ang ginagamit po ay ano yung nilalagay? Formalin. Sa panahon nila, wala akong formalin .
Sa panahon nila, ang ginagamit ay perfume or ointment. Okay? Oil. Ginagamit po ito sa mga bangkay at yung mga damit na linen na binabalot sa kanila, na ipambabalot sa kanila, ay kailangan po itong wisikan. Lagyan po ito ng mga pabango bago po sila ilibing. So nakita natin? So this is the purpose and use of the oil sa panahon nila. Now, maliwanag dapat sa atin, bakit binabanggit ni Haring Solomon itong perfume na ito? Now listen. Perfumes and ointment have so many purpose in man's life. Nakita natin yon. Ibig sabihin, ang pabango, ang mga ointment, ay napakaraming layunin sa buhay ng tao. Likewise, okay? Sa atin ngayon, yung wisdom na nagre-represent sa ointment, eto ngayon. Likewise, wisdom has highest purpose in your life. So yung karunungan na binabanggit ngayon dito ni Solomon, eto, ano yung purpose nito? Wisdom, compare saan? Sa ointment o kaya naman ay sa perfume na nagbibigay ng kagalingan sa tao, nagbibigay sa kanya ng tinatawag na pagsiseparate sa kanya bilang isang hari o pumasok sa isang office, kung nagpapakita ito ng isang kaginhawahan sa buhay ng isang tao o nagbibigay ito ng kagalingan, ibig sabihin ang wisdom na meron dapat tayo coming from the Word of God ay meron pong highest purpose sa buhay nito. Sometimes, it gives promotion to your life. Amen po ba? True wisdom, give promotion to your life. It heal you spiritually from sin and weakness, or literally heal your physical and preserve your personality and character even you will be died. Kahit na ikaw ay mamatay, pinapakita ngayon dito na ang wisdom ay maaaring nagpapakita ito ng iba't ibang klase ng kaganapan sa ating mga buhay. Amen po ba? Yun yung gusto ipakita rito. Pasinin natin. In other words, wisdom from God give you salvation and sanctification. Ang karunungan na nanggagaling sa Panginoong Diyos, hindi lang siya basta nagpo-promote sa iyo. Kasi sa totoo lang, sa mundong ginagalawan natin ngayon, ang hinahanap para sa ating mga nagtatrabaho at ma-promote sila, laging may kinalalaman yung pag-aaral nila eh. Tama po ba? Kung gusto mo sa military, sa police, kung gusto mo na umangat ng ranggo, kailangan meron kang i-take na course para tumaas ka. Tama po ba? Sa mga private company, ang hinahanap nila, eto yung kanilang mga qualification. Tama po ba? So, ibig sabihin, yung wisdom, ito yung nagpo-promote sa tao eh. Tama po ba? Yung wisdom ng mga doktor, ito yung ginagamit para gumaling tayo. Tama po ba? Yung mga skill na meron ng mga tao, siya yung nagpapatakbo sa tinatawag na basic needs para ma-servicean ang mga tao. So, wisdom is very important. That's why, si Haring Solomon sinasabi niya na ang wisdom ay isang perfume, naaamoy. Tama po ba? Nababanguhan, nakaka-attract. Kaya nga ho, pag nagpabango ka, nakaka-attract yung amoy mo. Tama po ba? Pero pag mabantot ka, lalapitan ka ba? Amuyin ka ba? Hindi. In other words, yung sinasabi ni Haring Solomon ngayon, yung process ng paggawa ng perfumes, nag-a-attract siya ng maraming langaw. Tama po ba? Ina-attract yung mga langaw, gusto ng mga langaw na nandun sila, isang katutak sila. Yun yung gusto ipakita rito. Why? Because wisdom attracts so many people at saka ng mga pwedeng magiging opportunity sa buhay ng isang tao. In the same way, gusto nating nakita ang karunungang naggagaling sa Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan ay nagbibigay ng sanctification, ng pagtatagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin. And this is our waypoints. Amen po ba? Wisdom is our waypoint. Now, sabi ng chapter 9, verse 18, nitong ating pinag-aaralan, ng Mangaral 9:18, now listen, ang sabi niya, ito, ang kaalaman ay makapangyarihan kaysa sa sandata.
Now, yung word na sandata na binanggit dito ni Haring Solomon, sa ibang translation, ginamit po rito, it is weapon. Weapon po ito. Ibig sabihin po, pinapakita rito na ang isang tao ay meron siyang panlaban. Tama po ba? If you have a wisdom, may panlaban ka. Yun yung gusto ipakita rito ni Haring Solomon. So, sinasabi niya ngayon dito, wisdom is better than weapons of war. Sa 9:18. Nakita niyo? Kaya nga minsan naririnig natin sa mga matatanda, wala akong maipapamana sa'yo, kundi pinag-aralan mo. Tama po ba? Kapag ka nakatapos ka ng pag-aaral, meron ka ng sandata. Di ba? Yung laging sinasabi ng mga nakakatanda sa atin. O, kung meron kang karunungan, kung meron kang diskarte, kung meron kang wisdom, meron ka ng sandata na gagamit mo. Totoo naman po, di ba? Paano pag hindi ka marunong bumasa? Tama po ba? Maloloko ka. Paano kung hindi ka marunong ng math? Di ba? Maloloko ka. Paano kung hindi ka marunong sumulat? So, that is basic. Kaya sinasabi ni Haring Solomon sa 9:18, wisdom is better than weapons of war. Ang karunungan ay masikip na makapangyarihan sa panahon ng digmaan. If this is a weapon of war, yung wisdom na binabanggit ni Haring Solomon dito, we know that we have enemies. Kasi, eto tatandaan natin, sa mundong ginagalawan natin, there is always competition. Amen po ba? Nasa competition po tayo. Kapag ang isang tao, sobrang talino, siya po yung in demand. Tama po ba? Pero kapag ang isang tao, hindi maalam, ano siya, lagi siyang followers, lagi siyang tagasunod. And even in the company, sino ba yung mga nasa highest position? Pagka, hindi naman po pag nag-apply ka, naiisip natin, wala akong pinag-aralan, pan-janitor na lang ako, janitress. Di ba yun yung naiisip natin palagi? So sinasabi ngayon dito, mga kapatid, maliwanag na sinasabi, na if this is a weapon of war, we know that we have enemies. Who is the enemy of perfume? Dito sa ating pinag-aaralan, ano po ang kalaban ng perfume dito? Ano yung sagot? Langaw. Tama po ba? So, the enemies na sinasabi ngayon ni Haring Solomon, sa preparation pa lang ng paggawa ng perfume, meron ng kaaway agad eh. At ano yung kaaway? Langaw. Di ba? Yung langaw na yon, pansinin natin. Sabi ko kanina, who is the enemy of perfume? Wise. Ang langaw. Bakit gusto ng langaw sa ointment when it processed? Because it comes from the flowers and herbs. Tama po ba? Galing po kasi ito sa flowers. Yung bubuyog. Saan nyo makikita? Sa namumulaklak na halaman. Tama po ba? Bakit? Kasi ang gusto ng bubuyog, sipsipin alin? Yung nectar ng alin? Nung halaman, nung bulaklak. Di ba? Kapag ka namumukad ka ng bulaklak, ang gusto ni Jollibee, di ba? Jollibee, di ba? Bubuyog yun di ba? Ang gusto ng bubuyog, sipsipin yung nectar nung bulaklak. Kaya di ba, pag bumili po kayo ng, ano tawag dito? Yung matamis? Punong pulutan. Di ba napakatamis? Saan magaling yun? Ito totoo, ipot po ng honeybee yun di ba? Pero ang tamis, gustong-gusto natin, di ba? Kasi, gusto ipakita rito, mga kapatid, in the same way, sinasabi ni Haring Solomon, may gustong-gusto ng langaw sa perfume. Pag piniprepare ito, gustong-gusto ng langaw sa perfume, sa proseso nito, dahil itong perfume na ito ay galing sa mga flowers, galing ito sa mga herbs, it is
confected ointment o matamis ito na ointment. Ngayon, in the same way, in our Christian life, as we want to grow in the knowledge of God, into His Word, we are surrounded by flies who want to infect us so that we fall down. Amen po ba? So, ibig sabihin, kapag kulang tayo sa karunungan, madali tayong i-infected ng ng mga bagay na nandito sa sanlibutan. Kapag ka tayo on process sa ating Panginoong Diyos, we are not equipped by the Word of God, we are not equipped by the gospel of God, madali ho tayong ma-infect ng ng mga bagay na nandito sa sanlibutan. Like, nakatulad na sinasabi ni Haring Solomon, mga kapatid, your faith and relationship with Christ should be founded to the Word of God and His Word of God coming from our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Because true wisdom coming from God. True wisdom coming from Scripture. True wisdom coming from revealed Word of God. Mahalaga na maintindihan natin. That's why we need to be founded to the Word of God and Scripture. Now, halimbawa, sinasabi po ng Mangaral chapter 12 verse 11. Ano ang sabi ng chapter 12 verse 11 na Mangaral? Ang sabi ho ay ganito. Now listen. Ang mga masalita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod, na pantaboy ng kawan, tulad ng matulis na pakong nakabuong pagkatbuhat sa tanging pastol nating lahat. Now, King Solomon is always referring that our good shepherd and our shepherd is no other than Yahweh, is no other than Jesus Christ. That's why in English, binanggit doon, given by one shepherd. Ang nagbibigay ng tunay na karunungan at tunay na kaalaman ay ang nag-iisang pastol. In the language of New International Version, dito sa verse 11 ng chapter 12 ng Ecclesiastes, given by one shepherd. Binibigay po na nag-iisang pastol natin ang karunungan. Why? Ang sabi ng verse 11, ang mga salita ng matalino. Ang mga salita ng matalino ay ano daw? Ay matulis, na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan. Now, itong binanggit po rito na tungkod ay tumutukoy po ito as the staff of the shepherd. Ito yung ginagamit ng pastol, itong tungkod na ito. At ginagamit po ito upang proteksyonan, upang ingatan ang mga pinagpapastulan niya. Kaya ang sabi ron, ang mga salita ng matalino ay matulis, tulad ng pantaboy ng kawan, tulad ng matulis na pakong nakabaon, pagkat buhat sa tanging pastol. Now listen, when we are equipped by the Word of God, and we have a staff na tinatawag dito na tungkod, ito yung nagsasabi sa atin na dito tayo mamuhay. Amen? Dito tayo dumaan. Staff of the shepherd is a symbol of sheep protection. Yung mga tupa pinoproteksyonan ng pastol. Kaya yung tunay na karunungan nanggagaling po sa ating Panginoong Hesukristo. And His Word revealed in written word of Scripture. Pansinin natin sa Ecclesiastes 12, 13 and 14, ano ang sabi ng 13? Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang totoo na katungkulan ng tao ay sundin ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. At alam nyo, ang ibig sabihin po rito, when we say Scripture, in verse 13, it is referring to Christ Himself. Please open your Bible in John 5:39. Ang sabing ganon ng Juan 5:39. Ano ang sabi rito ng ating Panginoon? John chapter 5 verse 39. Now listen in verse 39. Now ang sabi po niya ay ito. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan
Sa paniniwalang doon ninyo, matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. So yung scripture is testified who is Jesus Christ as a God. Nagpapatotoo siya. In verse 46, ang sabing ganon, kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y pinaniniwalaan din sana ninyo sapagkat sa simula pa, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Just imagine, in the Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Number, and Deuteronomy was written by Moses and it is testified to Jesus Christ Himself. Amen po ba? So ngayon, ano ibig sabihin ito? Ang kahulugan po dito mga kapatid, meaning, upang hindi tayo makontaminated ng langaw na sumisimbolong pakahulugan. Sa Ecclesiastes chapter 10 verse 1, yung foolishness, ang sabi ng bahagyang kamangmangan ay nakakasira sa kaalaman at karunungan. Kailangan nating maunawaan na mamuhay tayo sa Ebanghelyo ni Kristo. Amen po ba? So, kung gusto natin na magtagumpay tayo, laban sa foolishness, kamangmangan, laban sa mga gustong mag-infect sa ating pananampalataya, laban sa mga tao na gusto na ang buhay natin ay ma-discourage sa ating buhay pananampalataya, paglilingkod, at sa mga pinagagawa ng ating Panginoong Diyos, kailangan nating maunawaan na tayo ay dapat maging grounded and founded to the Word and the Gospel of Jesus Christ. Amen po ba? And what is the Gospel of Jesus Christ? Please open your Bible in Galatians chapter 2 verse 14. Now, sabi ng Galatians chapter 2 verse 14, listen, ang sabi niya ay ganito. Verse 14. Galatians chapter 2 verse 14. Now, sabi daw, nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro at sa harapan nila lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil, at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga hintil na mamuhay ng gaya ng mga Hudyo? So just imagine, Apostle Peter was rebuked by Apostle Paul. And who is Apostle Peter? Apostle Peter is the leader of the disciples. Amen po ba? Pero, hindi siya nahiya na sabihan si Peter na, Peter, hindi kayo namumuhay sa diwa ng mabuting balita. Hindi kayo namumuhay sa diwa ng mabuting balita. Parang sinasabi niya rito, kino-compromise ninyo yung gospel. Kasi nung hindi pa dumarating yung ganito, nakikisama kayo sa kanila. Ginagawa niyo yung ginagawa nila. Pero, nung dumating na kami, ano ginawa niyo? Nag-aalisan kayo. You are not leading based on the gospel. Sabi ni Apostle Paul kay Apostle Peter. Now, just imagine, this is not the high ranking when it comes to the Word of God. Ang sinasabi niya rito, yung accountability and responsibility natin as a Christian. Napansin nyo? Sabi ni Paul dito, nang makita kong hindi sila saan? Galatians 2:14, nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita. So, ibig sabihin, we need to live according to the gospel. At ang ebanghelyong ito ay nasa Galatians 1:6-9. Ang sabi ng 1:6-9, nagtataka ako kung bakit kay dalinin yung tinalikta ng Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ang totoo ay walang ibang mabuting balita, lamang may mga nagliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Maging kami o isang anghel man sa langit ang mangaral sa inyo ng kaysa mabuting balitang ipinangangaral namin, pakasumpain siya. Sinasabi namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. We need to be grounded to the gospel. Pagka po, hindi tayo nakakaunawa kung ano ang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, nasa isang mapanganib na kalagayan tayo. Kahit sabihin mong religyoso ka, kahit sabihin mong may pananampalataya ka, kahit sabihin mong umaattend ka sa buong buhay mo, pero hindi mo naiintindihan yung gospel, hindi mo naiintindihan ang mabuting balita, I tell you the truth, walang makikitang pagbabago outwardly.
sa buhay ng isang tao kasi hindi niya naiintindihan ang gospel. And we need to rebuke and refute those people na nagsasabing Kristiyano pero hindi po namumuhay sa diwa ng Ebanghelyo ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, what is the content of the gospel of God? In Galatians 1:4, ang sabi rito ay ito: upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan, inialay ni Jesucristo ang kanyang buhay dahil sa ating kasalanan, ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. One of the content of the gospel is Christ Himself. He offered His life for us upang tayong lahat ay mahango sa kasalanan. Why? Dahil papunta lahat tayo sa impyerno. Yan yung unang gospel na laman ng gospel. In verse 15, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipanganak at tinawag upang maging lingkod niya. Now, pinapakita ni Paul dito in 1:15, he was elected by God before the foundation of the world and regenerated by the Holy Spirit in the right time. So the gospel of God is no other than the triune God. Ang isang Diyos sa tatlong persona. Ang Ama ang pumili, ang lahat ng pinili ng Ama ay ibinigay kay Kristo upang tubusin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, at ang lahat ng tinubos ni Kristo sa krus ay binorn again, tinawag ni regenerate ng banal na Espiritu. So what is the gospel? The gospel is the triune God. The gospel is the Trinity, the one God in three person na dapat na gumawa sa buhay natin para sa ating kaligtasan. At ang purpose po ng gospel ng ating Panginoong Jesucristo ay ito. Galatians 2:19-20. Open your Bible in Galatians 2:19-20. Listen, ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan na rin ng kautusan, upang mabuhay para sa Diyos. So we are living for God. Amen po ba? If we have wisdom coming from God, at ang laman nito ay ang Ebanghelyo ng Diyos, sabing ganon ni Apostle Paul, nabubuhay na ako para sa Diyos. Pagpapatuloy, namatay na ako kasama ni Kristo sa krus. Nakita nyo, sabi niya, namatay na ako kasama ni Kristo sa krus. Kapatid, di tayo makakapamuhay para kay Kristo kung hindi natin sasabihin, patay na ang aking kasalanan kay Kristo. Di ba yun yung sabi niya? Ang sabi niya, namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. So just imagine, when Jesus was died at the cross of Calvary, siya yung nag-replace ng para sa'yo. Dapat ikaw ang paparusahan sa impyerno, dapat ikaw ang magsasuffer sa hell, pero ang ginawa ni Jesus Christ, for your sake, ang ginawa niya, siya ang naglagay ng kanyang sarili sa cross upang mamatay. Likewise, kung tayo ay tunay na naligtas at naunawaan natin ang Ebanghelyo, ang sabi ni Apostol Pablo, mamumuhay ako para kay Kristo at patay na ang aking kasalanan at ang aking sarili sapagkat ipinako na itong kasama ni Kristo. Sa pagpapatuloy, ang sabi niya ay ito, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So we are alive, but Christ lived in us. Buhay tayo, pero sinasabi ni Paul, dapat si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi na ikaw ang nagpapatakbo ng buhay mo. Amen po ba? Hindi na yung old nature mo ang nagpapatakbo ng buhay mo. Ang nagpapatakbo ng buhay mo ay si Kristo na pinapanampalatayanan mo at naninirahan sa iyong sarili through the Holy Spirit. And that is the language of 1 Corinthians chapter 3. Hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos at ang Espiritu Santo ay nananahan sa inyo? In chapter 6, sasabing ganon, gamitin ninyo ang lahat ng bahagi ng inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Mga kapatid, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, hanggat di ka pa namamatay, ang sabi ron, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos, si Kristo po, na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. That is the purpose of the gospel. The purpose of the gospel ay nagpapakita sa atin na Christ lives in us. And if Christ lives in us, we are not living
sa ating mga sarili. At ang buhay natin ito ay para kay Kristo. And that's why in Philippians 1:21, para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo, subalit ang mamatay ay pakinabang. For me to live is Christ, and to die is gain. That is the purpose ng wisdom. That is the purpose of the gospel. Kung naiintindihan natin ito, yes, we are ongoing sanctification sa buhay natin, but we always put in our heart and mind na marami pong pwedeng mag-contaminate sa buhay spiritual natin. The way we live sa mundong ito, yung mga bagay na binibigyan natin ng atensyon ng buhay natin, sometimes ito po ang nagka-contaminate sa ating karunungan sa ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Huwag po tayong masyadong maging complacent sa sarili natin. Huwag natin iniisip palagi na okay ako sa sarili ko. Huwag po tayong mag-isip na okay, may kapayapaan sa aking pakikipagdigma sa mundong ito. Mga kapatid, as a Christian, we always engage to the battle, spiritual battle. And the battle is Satan himself, devil himself, the worldly pleasure, and sometimes our weakness. Marami tayong weakness sa buhay natin, mga kapatid. But when we fall, nahulog tayo, we always back to what Jesus has done for us. Balikan natin ang ginawa ni Kristo. Lord, alam ko, full of weakness ang buhay ko. Marami kong dapat baguhin sa sarili ko. Pero Lord, kapag bumabalik ako sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, nire-recharge mo ang aking pananampalataya. Binabalik mo sa akin ang tamang direksyon na dapat kong lakaran. At sa pamamagitan ng iyong cross, ng pamamagitan ng iyong gawa sa cross ng Kalbaryo, laging naiisip ko na magpatuloy ako hanggang sa huling hininga ng buhay ko. Mga kapatid, marami po tayong kalaban. Pero dapat ma-establish sa atin ang ebanghelyo ito. Ang gospel ng ating Panginoong Diyos ang nagdedetermina ng maling aral. Alam nyo, si Apostle Paul in 2 Corinthians 11, pakibuksan lang po natin. In 2 Corinthians chapter 11, sabi ni Paul in verse 1 to 4, ang sabi niya ay ito. 2 Corinthians 11 verses 1 to 4. Ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na paninibugho. O diba, nagsiselo si Paul? Ano sabi niya? Paninibugho. Tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki kay Kristo. So yung buhay natin kay Kristo. Amen? Ano sabi niya verse 3? Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan. At malayo kayo sa tapat na dalisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni Eva na naling lang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino man dumating at nangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko. Tinanggap ninyo ang espiritu at aral ng iba sa itinuturo ko sa inyo. So ano ibig sabihin nito? Alam niyo mga kapatid, when you are a student, nag-aaral ka, napakaraming ihahain sa iyong karunungan sa akademya. Tama po ba? O kaya naman, sa pang-araw-araw na buhay mo, hindi mo alam, lahat ng nakikita mo in social media, lahat ng nakakausap mo, lahat ng nakikita mo, nagbibigay ito sa atin ng information. In that sense, natututo tayo. Ano yung natututunan natin? Nagpapalayo ba ito sa Diyos o nagpapalapit sa atin? Apostle Paul directed his recipient ng taga-Korinto, balikan ninyo yung nangyari kay Eva. Yeah? Balikan ninyo yung nangyari kay Eva. In-entertain niya si Satan. Di po ba? Nabuo sa isipan niya, masarap sa pakiramdam niya, at ano sabi niya? Nagdesisyon siya. Isip, mata, masarap. Ano yung nagsabi ngayon? Nag-decide siya. Kumuha ng bunga, ng puno, na nagbibigay ng kaalaman sa mabutit masama. Baksak. So, mga kapatid, yes si Paul, nasabi niya, nakakadama ako ng paninibugho. Baka mailayo kayo sa tapat na dalisay na pananampalataya nyo kay Kristo kasi ini-entertain ninyo ang mga false teachers. Ini-entertain ninyo yung mga bagay na nakikita ninyo, naririnig ninyo, nararamdaman ninyo. Ang sabi ni Paul, hindi nyo alam
si Satanas ay nag-aanyong anghel. Ano sabi po rito in verse 14 ng chapter 11 na 2 Corinthians 11:14? Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Amen po ba? Baka minsan, yung kala mo, yung kasama mo, anghel, pero demonyo pala. Amen po ba? Akala mo, yung lugar na pinuntahan mo, heaven, pero hell pala. Amen po ba? Akala mo, yung mga napapanood mo ay maganda, pero ito pala ay sa demonyo. Why? Because angel appear like a light of truth. Diba? Sabi nga doon, kaya sabi doon, hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Angel of truth. Angel of light. So mga kapatid, as I close our study and topic sa umagang ito, ay nais nating tingnan. Please, I urge to understand itong pinag-aaralan natin. Ano ang nakaka-contaminate sa karunungan at pananampalataya mo kay Kristo? Mga kapatid, ano po? Ano ang pwedeng magpabantot, magbigay ng pagbaho sa iyong spiritual na relasyon sa Diyos at sa mga taong nakakakita sa iyo? Nabanggit ko na kanina ang lahat ng maaaring makakontaminate. Pero isa lang po ang sasabihin ko sa inyo. Hindi dapat mangyari yon. Because ang katotohanan, kung ang wisdom ng salita ng Diyos ay nasa atin, ito ho ay mag-a-attract ng maraming tao na magsasabing, totoong anak ito ni Kristo. Pero kung ang buhay natin ay namumuhay sa kasalanan, kahit gaano kabango, ang karunungan na meron tayo, kapag na-contaminate ito ng isang langaw, posibleng bumaho ang buo nating pagkatao. Bahagyang karunungan, ang sabi ni Solomon, at bahagyang kahangalan ay hindi po mabuti sa atin. Meron po ako nabasa sa Facebook, ang makalawa. Merong isang lalaki na nag-apply sa isang paliparan. Ang trabaho niya, tagapunas siya ng airplane. Pinupunasan niya yung mga windshield ng plane. Hanggang sa nakita niya yung isang manual. Binasa niya. Nung nakita niya, para umandar ang eroplano, pindutin mo ang kulay pula. Pinindot niya. Umandar. Binasa niya ulit, second page. Para, basta ganon, nakarating siya sa page, ang sabing ganon, para lumipad ang eroplano, ang sabing ganon, pindutin mo ang kulay green. Pinindot niya. Lumilipad. So, enjoy na enjoy ngayon yung lalaki. Kasi nakuha niya doon sa manual napalipad niya. Lahat ng instruction nandun. Ngayon, after 1 hour daw, ang sabing ganon, nung kwento, na-satisfied na siya kasi nakapagpalipad na siya hindi naman siya nag-aral ng aeronautic ba yun? Hindi siya nag-aral. Tapos, nung lumilipad na siya, sabing ganon, satisfied na siya ngayon sa kanyang paglipad, binuklat niya kung paano naman pababain. Ang sabing ganon, bumili ka ng ikalawang bahagi ng libro. Ala pala, hindi pala kasama kung paano magpababa. Ang nangyari, pinakita doon sa kwento ng karikature na yun, pumaksak yung eroplano, namatay siya. Tama po ba? So, maging maingat po tayo, hindi porke nakikita natin yung isang face, yung isang Timothy 5, yung isang face ng akala natin okay na. We need to know the whole instruction po sa buhay natin. Tama? Ano po ito rito? Sinasabi ko, hindi po porke meron tayong kaalaman ngayon na, mananampalataya ako. At tama-tama yung gospel na nalaman ko. Pero mga kapatid, we need not to satisfied. Kailangan pa nating mag-grow
sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. And by the grace of God, itutulungan tayo ng Panginoon. Naalala niyo yung pasimula ko kanina? Sabi ko kanina, minsan dumarating sa punto ng buhay natin because of our lifestyle. Lalo na sa mga ini-intake natin sa ating katawan. Hindi natin maiwasan minsan. Pag bumili ka ng ganito, di mo naman alam kung paano yung process yan eh. Pero nagtitiwala ka, di ba? Isipin nyo, meron ako nakita sa Facebook yung gawaan ng Coca-Cola. Eh, nung pala ginagawa lang sa baba, nakita nyo ba yun? Tapos nilalagay lang doon sa may sinasalin, pinapackage nila. Eh, kadumi pala, di ba? Nakita nyo? Sa mga kapatid, sometimes, hindi natin alam kung paano pinroseso yung mga produkto na kinakain natin. Nakuha nyo? Pero nagtitiwala tayo. Hindi mo naman alam eh. Pag bumili ka ng buko pie, alam mo kung paano ginawa yon ng Tiga Laguna? Kapag bumili ka ng nakita mo yung isang nagtitinda ng sa malamig, bumili ka, alam mo ba kung paano niya ginawa yon? Pag kumain pa tayo sa isang karinderya, alam ba natin kung paano ginawa yon? Di ba? Kumain tayo sa isang fast food, alam ba natin yung lahat ng inihain sa atin na yon? Hindi naman natin nakikita eh, dahil product na siya eh. Tama po ba? Finished product, kakainin na lang natin. And sometimes, nagtitiwala tayo. Tama po ba? And then, ang ginagawa natin, kinakain natin, wala naman tayo nararamdaman. Pero, hindi natin alam kung paano yung naging proseso. Okay naman, meron kang ginawa, kinain mo, pero agad immediately, parang iba yung naramdaman mo. Ano yung punto ko rito? Of course, we always trust sa mga bagay na gano'n. Eh, kung sa gano'n yan, nagtitiwala tayo eh. How about pa sa salita ng Diyos na dapat nating pagtiwalaan? Na alam natin kung sino ang may akda. At ang may akda nito ay wala pong iba kundi ang Panginoong Diyos na dapat nating pagtiwalaan. Na sa buhay natin, na alam natin, ito ang ating sandata upang magtagumpay tayo sa buhay spiritual natin. Anuman ang katayuan at kalagayan natin sa buhay sa Panginoong Diyos. Kung lalakad tayo sa salita ng Panginoon at mamumuhay sa karunungan ng ating Panginoong Diyos, patuloy niya tayong pagpapalain. Spiritually, practically, sa mga ginagawa natin sa ating mga buhay. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito sa mga salita niyo na aming natanggap. Ang aking pong dalangin, patuloy niyo po itong pagpalain sa puso't isipan ng bawat isa. By your help, tulungan niyo po na maisapamuhay namin ang lahat ng ito. At naniniwala kami na ang banal mong Espiritu ang magpapaunawa at maglalagay sa puso namin na ipamuhay ang lahat ng ito. Maraming salamat po sa salita niyo po na aming natanggap. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen.